Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1656-64. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Umalis si Nympha sa kaginhawaan nang makita niyang naunawaan ni Nathan ang ibig niyang sabihin at nangakong hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Bagamat nagtataka siya kung bakit gustong kausapin ng kanyang ama ang kanyang kapatid na Alvin ng pribado, halata sa saloobin ng kanyang ama na ayaw nitong malaman niya ang tungkol dito. Pagkaalis ni Nympha sa silid, tumingin si Nathan kay Alvin na may time na ekspresyon sa kanyang mukha. Tito Han. Tumingin si Alvin kay Nathan na may pagkalito. Hindi niya alam kung bakit gustong kausapin siya ni Nathan ng mag-isa. Little Alvin, napagtanto ko na ang iyong diskarte sa pagbabalat kayo ay lubhang kahanga-hanga. Ito ay dapat na isang kakaibang disguising technique, tama ba? Tanong ni Nathan habang nakatingin kay Alvin. Oo. Tumango si Alvin. Akala niya ay gustong makipag-usap ni Nathan sa kanya ng mag-isa dahil sa Devil Seal tablet, ngunit sa nangyari, wala itong kinalaman dito. Masasabi niyang interesado si Nathan sa kanyang disguising secret tactic. Siguro kung handa ka bang turuan ako ng iyong disguising secret tactic? Tanong ni Nathan habang sabik na nakatingin kay Alvin. Nakita ni Nathan si Alvin na natigilan saglit, at nagpatuloy siya sa pagsasabi, natural, hindi ito magiging libre. Bilang kapalit, iba ang ibibigay ko sa iyo. Siguradong hindi ka malulugi. Umiling si Alvin habang mataimtim na sinabi, Tito Han, hindi mo na kailangang bigyan ako ng kapalit. Ikaw ang ama ni Nympha. Natural, ikaw din ang nakatatanda sa akin. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ako, at gayon pa man, hindi ako nagdala ng anumang regalo. Hindi isang malaking isyo para sa akin na ituro sa iyo ang taktika na paglilihim. Bawal kang ipasa ito kay Nympha, ako mismo ang magtuturo nito sa kanya. Dati, nang turuan siya ni Elder Hal ng disguising secret tactic, sinabi niya sa kanya na ang secret tactic ay napakalakas kahit sa Devata realm. Ito ay isang bagay na nakuha niya ng nagkataon. Ang disguising secret tactic ay maaaring lokohin ang lahat sa mga tuntunin ng hitsura. Naturally, hindi nito ipinagkaloob sa isa ang mga alaala o mannerism ng taong pinagkunan nila. Madaling malalaman kung ginamit ng isang tao ang secret tactic sa harap ng isang taong may malapit na relasyon sa taong pinagkukunwari niya. Hindi mo kailangang mag-alala sa bagay na ito. Handa akong sumumpa. Nang marinig ni Nathan si Alvin na handang ituro sa kanya ang disguising secret tactic, nagliwanag ang kanyang mga mata. Habang nagsasalita siya, handa siyang tusukin ang kanyang daliri at minampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat kasama ang 99 Heavenly Tribulation bilang saksi. Sandali. Sa sandaling ito, pinigilan ni Alvin si Nathan. Hindi mapigilan ni Nathan na sumimangot. Akala niya ay babalikan ni Alvin ang kanyang mga sinabi. Tito Han, maaari ko bang tanungin kung bakit ang hilig mong pag-aralan ang disguising secret tactic ko? Ano ang balak mong gawin dito? Tanong ni Alvin kay Nathan na may time na ekspresyon. Natahimik si Nathan nang marinig niya ang tanong ni Alvin. Hindi mo iniisip na patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, hindi ba? Tanong muli ni Alvin. Nang marinig ni Nathan ang tanong ni Alvin, bagamat nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon, bahagyang kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi nabigo si Alvin na napansin ito. Napagtanto niyang hindi mali ang kanyang hinala. Pinigilan niya si Nathan kanina dahil naisip niya ito. Alam ni Nathan na nalantad siya sa sandaling makita niya ang mga pagbabago sa mga mata ni Alvin. Ayokong pakasalan ni Nympha ang playboy na iyon. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, iyon lang ang solusyon, mataimtim na sinabi ni Nathan. Batay sa mga salita ni Nathan, halatang inaamin niya na plano niyang magkaila at patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Tito Han, talagang hinahangaan kita sa haba ng gagawin mo para kay Nympha, malungkot na sabi ni Alvin, gayunpaman, may gusto akong itanong sa iyo. Kahit na magkaila ka ng walang kamali-mali at nagawa mong patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, sigurado ka bang hindi maghahinala ang Rising Sky? Kung 100% kang sigurado na hindi ito magdadala ng panganib sa iyo at sa Greenwave Han Mansion, mas handa akong ituro sa iyo ang disguising secret tactic.
Gayunpaman, kung hindi ka 100% sigurado, natatakot akong hindi kita maituro sa secret tactic, patuloy na sinabi ni Alvin. Wala siyang pakialam na ituro ang disguising secret tactic kay Nathan. Si Nathan ay ama ni Nympha. Sabi nga sa kasabihan, kapag mahal mo ang isang tao, mamahalin mo rin ang aso niya. Natural lang na hindi tinatrato ni Alvin si Nathan na parang isang tagalabas. Hindi napigilan ni Nathan na sumimangot nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. 100% confident. Siya ay tiyak na hindi 100% kumpiyansa. Kahit na itago niya ang kanyang sarili bilang isang taong walang anumang link sa Greenwave Han Mansion para patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, hindi niya masisiguro na hahayaan ng Rising Sky Mansion na umalis ang Greenwave Han Mansion. Mas gugustuhin nilang patayin ang maling tao at magkamali sa panig ng pag-iingat. Para sa Rising Sky Mansion, ang Greenwave Han Mansion ay isa lamang fifth-rate na puwersa. Sila ay wala. Ito ay isang maliit na isyo kung nais nilang lipulin ang Greenwave Han Mansion. Hindi. Umiling si Nathan na may mapait na ngiti sa kanyang mukha bilang tugon sa tanong ni Alvin. Hindi siya nag-abalang magsinungaling dahil alam niyang hindi niya magagawang lokohin ang binata na nasa harapan niya. Maaaring hindi pa matanda ang binata, ngunit ang kanyang matalinong mga mata ay tila may kakayahang makita ang kanyang panloob na pag-iisip. Kung gayon kailangan mo akong patawarin. Hindi kita maituturo sa disguising secret tactic, Uncle Han, paumanhin ni Alvin. Little Alvin, alam kong maalalahanin ka. Gayunpaman, walang puwang para sa talakayan tungkol sa bagay na ito. Mataimtim na sinabi ni Nathan, si Alejandro ay nagkusa na kumatawan sa Greenwave Han Mansion at tinanggap ang proposal mula sa Rising Sky Mansion. Bukod doon, ang Rising Sky Mansion ay nagtakda pa ng petsa at nagpadala ng mga imbitasyon sa mga bisita mula sa malayo. May isang paraan lamang upang matigil ang kasalang ito at iyon ay ang pagpatay sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Sa orihinal, malulutas ito kung papayag si Nympha na umalis. Gayunpaman, masyadong matino ang babaeng iyon. Ayaw niyang iwan ako at panoorin ang pagbagsak ng kalamidad sa Greenwave Han Mansion. Hindi ko man lang siya mahikayat na umalis ngayong nagpasya siyang manatili, sabi ni Nathan na may mapait na ngiti. Nag-iisip pa ako ng ibang paraan. Naisip ko na gumamit ng espesyal na paraan para mawalan siya ng malay bago siya dalhin. Gayunpaman, napakatalino ng babaeng iyon. Mukhang alam niyang gagawin ko iyon. Nanumpa siya sa kidlat na parusang sumpa na kapag ginawa ko iyon, hindi siya mabubuhay kahit na makatakas siya, sabi ni Nathan. May kakaibang pinaghalong kawalang kaya at kaligayahan sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa dahil ang kanyang anak na babae ay tumangging makinig sa kanya at makipagtulungan sa kanya. Sa kabilang banda, masaya siya dahil ang kanyang anak na babae ay nag-mature at nagkaroon ng responsibilidad kahit na hindi nito responsibilidad sa simula. Naantig si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Nathan. Kahit nakilala niya si Nympha sa loob ng maraming taon, sa kanyang alaala, si Nympha ay palaging bata. Hindi niya alam kung kailan siya naging responsable. Dahil dito, lalo siyang naawa kay Nympha. Rising Sky Mansion. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Alvin na parang nagagawa nitong magsunog ng kahit ano. Napag-isipan ko na ito, tumingin si Nathan kay Alvin at sinabing, pagkatapos kong patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, may pagkakataon pa rin si Nympha na mabuhay kahit na ipilit ng Rising Sky Mansion na sisihin ang Greenwave Han Mansion. Sa oras na iyon, kung aalisin mo siya, hindi siya ituturing na sinisiraan kita ng lihim kung bakit niya ako sinisiraan. Taktika. Hindi pwede. Direktang tinanggihan siya ni Alvin. Nagbibiro ba siya? Plano ni Nathan na isuko ang Greenwave Han Mansion at isakripisyo ang sarili. Walang paraan na papayag siya sa plano ni Nathan. Kung hindi, paano niya makakaharap si Nympha sa hinaharap? Little Alvin, dapat mong malaman na ang disguising secret tactic ay parang icing on the cake sa plano ko. Kahit na wala ang disguising secret tactic, gagawin ko pa rin, sabi ni Nathan habang umiiling. Mukha siyang determinado na para bang nakapagdesisyon na siya. Tito Han, hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Mangyaring huwag magmadaling magdesisyon. Mapait na ngumiti si Alvin.
Sa totoo lang, isang buwan na ang nakalipas, naisipan din niyang patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion para iligtas si Nympha sa isang buhay na hindi naiiba sa impyerno. Gayunpaman, habang siya ay nasa closed-door cultivation, pinag-isipan niya itong mabuti at naramdaman niyang hindi ito ang tamang gawin. Ang balita ng ama ni Nympha ay nakipag-away sa Supreme Elder ng Greenwave Han Mansion dahil sa kasal ay malamang na kumalat na sa Rising Sky Mansion. Maaaring pabayaan ng Rising Sky Mansion ang usapin kung hindi maapektuhan ang kasal. Gayunpaman, kung maapektuhan ang kasal, hindi pa kakawala ng Rising Sky Mansion si Nathan. Kung ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay napatay sa panahong ito, ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion ay tiyak na maghahinala kay Nathan. Sa oras na iyon, hindi lang si Nathan, kundi ang buong Greenwave Han Mansion ang magderanas ng galit ng Rising Sky Mansion. Alam ni Alvin na hindi mahirap patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ngunit ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng Greenwave Han Mansion. Kung maaari, ayaw ko ring gawin ito. Gayunpaman, ito ang tanging opsyon, sabi ni Nathan. Wala na talagang ibang paraan. Sumimangot si Alvin. May iba pa bang paraan para patayin ang Young Master ng Rising Sky Mansion nang hindi idinadawit ang Greenwave Han Mansion? May isang paraan lang para patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion nang hindi nagkakaroon ng galit ng Rising Sky Mansion ang Greenwave Han Mansion. Gayunpaman, hindi pa rin ito posible. Napabuntong hininga si Nathan habang umiiling. Ano ito? Nagtataka na tanong ni Alvin. Sa loob ng isang taon, sa distrito ng Rising Sky Mansion, magkakaroon ng Rising Sky Ranking Battle na gaganapin isang beses kada 50 taon. Sa pagkakaalam ko, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay sasali rin sa labanan dahil siya ang unang pumwesto. Ang petsa ng kasal ay nakatakda isang buwan pagkatapos ng labanan ng Rising Sky Ranking. Nanlamig ang mga mata ni Nathan nang magsalita siya na parang gusto niyang lumunin ang iba. Ang Rising Sky Ranking na ginaganap isang beses bawat 50 taon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Alvin ang Rising Sky Ranking, may pag-aalinlangan siyang ekspresyon sa kanyang mukha. 1657. Oo. Tumango si Nathan, napakahalaga ng Rising Sky Ranking sa distrito ng Rising Sky Mansion. Tanging ang mga martial at Dao cultivators na wala pang 50 taong gulang ang maaaring lumahok. Kaya, ang bawat isa ay may isang pagkakataon lamang sa kanilang buhay na makibahagi sa Rising Sky Ranking Battle. Mayroon lamang 10 na lugar sa Rising Sky Ranking. Ang mga kalahok ay irerango ayon sa kanilang pagganap sa panahon ng labanan, at ang mga resulta ay itatakda para sa susunod na 50 taon. Kaya naman ang Rising Sky Ranking ay lalong makabuluhan sa Rising Sky Mansion, patuloy na sinabi ni Nathan. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin ang kahalagahan ng Rising Sky Ranking matapos makinig sa paliwanag ni Nathan. Alam niyang isang matinding karangalan ang makapag-rank sa Rising Sky Ranking sa distrito ng Rising Sky Mansion. Ito ay dahil ang Rising Sky Ranking ay kumakatawan sa pinakamalakas na tao sa Rising Sky Mansion sa mga henerasyon pagkatapos ng mga henerasyon. Kaya naman kahit na ang isang fourth-rate na puwersa tulad ng Rising Sky Mansion ay lubos na pinahahalagahan ng Rising Sky Ranking. Hanggang sa ang mga disipulo lamang na nakakuha ng ranggo sa Rising Sky Ranking ay kwalipikado upang makipagkompetensya sa kasalukuyang mansion ng Hanheng, sabi ng kasalukuyang mansion ng Hanheng. Ang Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay masigasig na ipasa ang kanyang posisyon sa kanyang anak, ang Young Mansion Master. Kaya naman kailangan niyang mag-rank sa top 10 nanograms Rising Sky Ranking kung hindi niya mamanahin ang posisyon ng Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Bagaman ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay isang playboy at maraming kalokohan, kailangan kung aminin na siya ay isang martial Dao prodigy. Maaaring mahirap para sa kanya na mag-rank muna sa Rising Sky Ranking, ngunit hindi mahirap para sa kanya na ma-rank sa top 3 base sa kanyang lakas, dagdag ni Nathan. Tito Han, bigla mong nabanggit ang Rising Sky Ranking. Maaaring ang Rising Sky Ranking ay death duel. Tanong ni Alvin nang hindi kumikislap habang kumikinang ang kanyang mga mata. Naniniwala siyang hindi babanggitin ni Nathan ang Rising Sky Ranking nang walang dahilan pagkatapos niyang tanungin kung may iba pang paraan para matulungan si Nympha na maiwasan ang sakuna na ito nang hindi nasangkot ang Greenwave Han Mansion.
Tama iyan. Tumango si Nathan. Ang Rising Sky ranking battle ay isang death duel. Ang panuntunang ito ay ipinasa sa distrito ng Rising Sky Mansion mula pa noong sinaunang panahon. Ang panuntunang ito ay ginawa upang matiyak na ang mga tao sa kanilang kagalingan ay gagawin ang kanilang makakaya sa labanan. Kaya hanggat may nakakapatay sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa Rising Sky ranking battle, hindi ba ito magdadala sa Greenwave Han Mansion? At saka, ang ipinangakong kasal nila ni Nympha ay kakanselahin din. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Alvin. Tama iyan. Muling tumango si Nathan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng mapait na ekspresyon sa kanyang mukha nang sabihin niyang muli, gayunpaman, kahit na may isa o dalawang kalahok na mas malakas kaysa sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, malamang na hindi nila siya papatayin bilang isang pabor sa Rising Sky Mansion. Para sa iba, malamang na hindi sila katugma ng Young Mansion Master. Dahil dito, hindi inakala ni Nathan na papatayin ang Young Mansion Master sa Rising Sky ranking battle. Sinabi lang niya ito para ipakita kay Alvin na walang ibang paraan para iligtas ang kanyang anak maliban sa pagpatay niya sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Tito Han, alam mo ba kung gaano kalakas ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion? Tanong ni Alvin. Siya ay nasa Refined Saint stage, mataimtim na sinabi ni Nathan, ilang taon na ang nakalipas, nabalitaan kong nakalusot na siya sa Refined Saint stage. Dahil sa paparating na Rising Sky ranking battle, ang Rising Sky Mansion ay tiyak na ibibigay sa kanya ang kanilang pinakamahusay na cultivation resources. Kaya naman hindi imposible para sa kanya na makalusot sa Saint Rising ranking Re. Intermediate Refined Saint stage. Nanlaki ang mga mata ni Alvin. Sa pagkakaalam niya, ang pinakamalakas na tao sa isang 6th rate na puwersa ay hindi mas malakas kaysa sa isang powerhouse ng Refined Saint stage. Isang young master mula sa isang 4th rate force na ang edad ay wala pang 50 taong gulang ay nagtataglay ng cultivation base sa Refined Saint stage. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung gaano kakilakilabot ang isang puwersang pang-apat na antas. Oo. Kung hindi, hindi ko sasabihin na makakapag-rank siya sa top 3 nanograms Rising Sky ranking. Mapait na ngumiti si Nathan. Uncle Han, may iba pa bang restrictions para lumahok sa Rising Sky ranking battle bukod sa age restriction? Halimbawa, pinapayagan bang lumahok ang mga taong hindi mula sa distrito ng Rising Sky Mansion? Tanong ni Alvin. Theoretically, kahit sino ay maaaring sumali hanggat hindi sila mas matanda sa 50 taong gulang. Ang katotohanan ay ang mga taong hindi mula sa Rising Sky Mansion's district ay hindi lalahok dahil ang bawat 4th rate na puwersa ay may sariling ranggo na labanan tuwing 50 taon. Ito ay gaganapin lamang sa ibang panahon, sabi ni Nathan. Tumango si Alvin. May hindi mahahalatang kislap sa lalim ng kanyang mga mata. Tito Han, may tiwala ka ba sa akin? Biglang tanong ni Alvin habang nakatingin kay Nathan. Natigilan si Nathan. Hindi niya alam kung bakit nagtatanong ng ganoon si Alvin. Gayunpaman, tumango pa rin siya habang nakatitig sa kanya si Alvin. Bagamat ito ang unang beses na nagkita tayo, narinig kong nagsalita si Nympha tungkol sa iyo ng higit sa isang beses. Alam kong mapagkakatiwalaan kang tao kaya pinagkakatiwalaan kita. Salamat, Tio Han. Nagpasalamat si Alvin sa kanya at sinabing, Tito Han, nagkaroon ako ng kaibigan hindi nagtagal pagkarating ko sa Dow Marshall Saint Land. Hindi siya gaanong mas matanda kaysa sa akin, ngunit mas malakas siya kaysa sa akin. Noong nakilala ko siya ilang taon na ang nakalipas, nasa tuktok na siya ng Pristine Saint Stage. Sa kasalukuyan, tiyak na nakalusot na siya sa Refined Saint Stage. Sinabi ni Alvin na may nagbabagang tingin, plano kong hanapin siya at hilingin sa kanya na patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa panahon ng Rising Sky ranking battle. Boom! Ang mga salita ni Alvin ay parang kidlat sa isang maaraw na araw. Nagulat si Nathan. Sigurado ka? Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Nag-aalala lang siya kung ang kaibigan ni Alvin ay mas malakas kaysa sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Uncle Han, mas matanda lang siya sa akin ng ilang buwan. Ilang taon na ang lumipas mula noon, siguradong nakalusot na siya sa Refined Saint Stage.
It's not unlikely na nakalusot siya sa intermediate refined saint stage or even the mastery refined saint stage. Tumango si Alvin ng may katiyakan. Ang kanyang mga salita ay nagpaningning sa mga mata ni Nathan. Nagsimula siyang makaramdam ng kaunting pag-asa. Bagamat napagpasyahan niyang personal na patayin ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ito ay isang huling paraan lamang. Kung may isa pang paraan upang malutas ang problema ng kanyang anak na babae nang hindi isinasangkot ang Greenwave Han Mansion, natural, handa siyang subukan ito. Bukod dito, ito ay isang paraan na iminungkahi ni Alvin. Katulad ng sinabi niya kanina, bagamat unang beses niyang makilala si Alvin, masasabi niyang mapagkakatiwalaan si Alvin. Sa makatuwid, hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Alvin. Bukod dito, muling nagsalita si Alvin. Gayunpaman, hindi siya nagpatuloy kaagad sa pagsasalita, pinananatili si Nathan sa pagdududa. Nang makita niya ang kuryosidad sa mga mata ni Nathan, sa wakas ay sinabi niya, sa palagay ko ay maaaring siya ang disipulo ng isang parang third-rate na puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Hindi problema para sa kanya ang makakuha ng grade 3 Saint Stones. Parang third-rate na puwersa. Muling nagulat si Nathan sa mga salita ni Alvin. Ang isang quasi-third-rate na puwersa ay isang fourth-rate na puwersa pa rin, ngunit sila ay nakahihigit kumpara sa ordinaryong fourth-rate na puwersa. Bagamat malakas ang Rising Sky Mansion, isa lamang silang ordinaryong fourth-rate na puwersa. Sila ay mas mababa kumpara sa isang parang third-rate na puwersa. Bukod dito, ang cultivation resource na kinokontrol ng isang quasi-third-rate na puwersa ay mas mahusay kaysa sa isang ordinaryong fourth-rate na puwersa. Ang kanilang reserbang Saintstone ay isa sa pinakamahusay sa lower province. Gumawa ito ng malaking bilang ng grade 3 Saintstones. Mahahanap mo ba talaga siya at humingi ng tulong? Tanong ni Nathan, bahagyang nawalan ng pag-asa, habang nakatitig kay Alvin na may nagbabagang tingin. May isip ng isang tao kung gaano kagulat ang mga salita ni Alvin para mabigla nito ang isang pinuno ng isang puwersang panglimang tulad niya. Tiyuhan, ang bagay na ito ay may kinalaman sa kaligayahan ni Nympha. Hindi ako mangangahas na magbiro tungkol dito, mataimtim na sinabi ni Alvin, bukod dito, walang masama para sa iyo na maniwala sa akin ngayon. Hindi pa huli ang lahat para patayin mo ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa pagtatapos ng Rising Sky Ranking Battle, tama ba? Muling sabi ni Alvin. Little Alvin, kung maimbitahan mo ang iyong kaibigan at mapatay ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa Rising Sky Ranking Battle, malaki talaga ang utang na loob ni Uncle Han sa iyo. Sabi ni Nathan na may seryosong ekspresyon. Tito Han, masyadong magalang ang mga salita mo. Natural lang na tumulong ako. Dati, malaki ang naitulong ni Nympha sa akin, at matagal ko na siyang itinuring na kapatid. Hindi ako naghahanap ng gantimpala sa pagtulong sa kapatid ko, seryosong sabi ni Alvin. Masyado akong naging magalang. Tumango si Nathan. Pagkaalis ni Nathan, agad na humarap si Nympha kay Alvin at nagtanong, Brother Alvin, ano ang sinabi sa iyo ng tatay ko? Napakahiwaga. Wala lang. Nag-uusap lang kami ng mga paraan para matulungan ka sa problemang ito, sabi ni Alvin habang sinulyapan niya si Nympha ng may pagmamahal sa kapatid. Brother Alvin, hindi ganoon ka-simple, sabi ni Nympha na may mapait na ngiti. Sa katunayan, nagbitiw na siya sa kanyang kapalaran sa isang tiyak na lawak. Para sa kanyang ama at sa Greenwave Han Mansion, handa na siyang isakripisyo ang sarili. Kailangan nating maghintay at tingnan kung ito ay simple o hindi. Nympha, si kapatid na Alvin ay kailangang umalis ng ilang oras. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Marahil, sa muli nating pagkikita, magkakaroon tayo ng solusyon para sa problemang ito, sabi ni Alvin kay Nympha. Kuya Alvin, aalis ka na. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Nympha. Kinagat niya ang kanyang labi bago siya bumulong, Kuya Alvin, hindi ba pwedeng magtagal ka pa? Ako. 1658. Gusto talagang sabihin ni Nympha na umaasa siyang samahan siya ni Alvin dito bago siya magpakasal sa Rising Sky Mansion. Gayunpaman, hindi niya masabi ang kanyang mga iniisip. Paano niya sasabihin sa kanyang kapatid na Alvin na siya ay nagbitiw sa kanyang kapalaran?
Nympha, aalis na ako dahil may gagawin talaga ako. Huwag kang mag-alala, babalik si Brother Alvin para makita ka maya-maya, paliwanag ni Alvin kay Nympha nang nakangiti bago siya umalis. Natural, hiniling niya kay Nympha na ipasa ang kanyang mga pagbati kay Little Black, Little Gold, at Little White bago siya umalis. Kung tutuusin, bigo siyang makilala ang mga ito sa pagkakataong ito. Nagmamadali siyang dumating, at nagmamadali rin siyang umalis. Dahil sa pag-alis ni Alvin, nanlumo si Nympha. Noong una, akala niya ang kanyang kapatid na Alvin ay makakasama niya sa mahirap na taon na ito. Hindi niya inaasahan na kailangang umalis ang kanyang kapatid na Alvin. Natural, hindi niya sinisisi ang kanyang kapatid na Alvin. Naniniwala siya kung hindi ito apurahan, hindi aalis ang kanyang kapatid na Alvin sa panahong ito. Nagtiwala siya kay Alvin nang walang kondisyon. Ang pag-alis ni Alvin ay nagbigay daan sa grupo ng mga tao mula sa Greenwave Han Mansion na pinamunuan ng Supreme Elder, Alejandro, na nakahinga ng maluwag. Hindi na nila kailangang mag-alala na masira ang reputasyon ni Nympha o magdudulot ng galit at sisihan mula sa Rising Sky Mansion. Umalis ang taong iyon pagkatapos na bisitahin ng Mansion Master ang eldest young Miss. Kung sa bagay, ang Mansion Master ay nag-aalala pa rin na isang kot ang Greenwave Han Mansion, sabi ni Kenneth habang nakangiting nakatingin kay Alejandro. Kahit ano paman, siya pa rin ang Mansion Master ng Greenwave Han Mansion. Hindi niya isa sa panganib na galitin ang Rising Sky Mansion para sa isang binata na hindi niya kilala. Mukhang hindi nagulat si Alejandro. Supreme Elder, dahil umalis na ang taong iyon sa Greenwave Han Mansion. Dapat ba tayong? Nang magsalita si Kenneth, ginawa niya ang kill gesture. Malinaw na gusto niyang patayin si Alvin. Simula nang umalis siya, hindi na kailangang gawing komplikado ang mga bagay-bagay, sabi ni Alejandro sabay wave ng kanyang kamay, siya ay isang hindi gaanong mahalagang tao. Natural, sinabi lang iyon ni Alejandro dahil wala siyang kamalay-malay na ang taong pumatay sa kanyang apo ay nasasakupan ng ama ng binatang ito. Kung hindi, hindi niya naligtas ang buhay ni Alvin. Sa katunayan, maaari pa nga siyang personal na gumawa ng hakbang. Sa kabilang banda, nang malaman ng Mansion Master ng Greenwave Han Mansion, si Nathan, na umalis si Alvin sa Greenwave Han Mansion, nakaramdam siya ng sobrang saya. Sana ay sapat ang kapangyarihan ng kaibigan ni Little Alvin para talunin ang young Mansion Master ng Rising Sky Mansion at patayin siya. Kung mangyayari iyon, hindi ko na siya kailangang personal na patayin at posibleng isangkot ang Greenwave Han Mansion, naisip ni Nathan sa kanyang sarili. Iyon ang magiging pinakamagandang resulta. Naturally, handa rin siya sa worst case scenario. Papatayin niya ang young Mansion Master ng Rising Sky Mansion kung hindi ito magagawa ng kaibigan ni Alvin. Sa oras na iyon, wala na siyang pakialam sa sarili niyang kaligtasan o sa kaligtasan ng Greenwave Han Mansion. Nais lamang niya na ang kanyang anak na babae ay mamuhay ng masaya at walang pakialam. Hindi sumagi sa isip ni Nathan na ang kaibigang binanggit ni Alvin ay likha lamang ni Alvin. Natural, hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang gusto niyang mamatay ang young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa Rising Sky Ranking Battle. Gayunpaman, ang taong papatay sa kanya ay hindi niya kaibigan, kundi ang kanyang sarili. Hindi niya ito ibinunyag dahil pakiramdam niya ay hindi siya paniniwalaan ni Nathan kung sasabihin niyang kumpiyansa siyang mapapatay niya ang young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa loob ng 1 taon. Pagkatapos ng lahat, inakala ni Nathan na isa lamang siyang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Kahit na nagawa niyang patayin ang isang powerhouse ng Saint Stage, ang napatay niya ay isang pristine Saint Stage powerhouse na nakalusot lang sa Saint Stage. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang pristine Saint Stage powerhouse at isang refined Saint Stage powerhouse ay magkaibang mundo. Sa makatuwid, malabong maniwala sa kanya si Nathan kung sinabi niya sa kanya na kaya niyang patayin ang young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa loob ng 1 taon. Pabayaan si Nathan, kahit si Alvin ay hindi 100% tiwala na magagawa niya ito. Sa kanyang pakikipag-usap kay Nathan, nalaman din niya ang ilan sa mga panuntunan ng Rising Sky Ranking Battle. Ipinagbawal ng Rising Sky Ranking Battle ang paggamit ng Saint Weapons, Dao Talismans, at iba pang panlabas na puwersa.
Nangangahulugan ito na ang Saint inscriptions ay ipinagbabawal din. Hindi papayag ang gamitin ni Alvin ang Jasper Celestial Sword sa Rising Sky ranking battle na gaganapin sa loob ng isang taon. Mula nang makalusot si Alvin sa Saint Stage ilang araw na ang nakararaan, tiwala siyang makakapatay siya ng isang powerhouse ng Saint Stage kung gagamitin niya ang Jasper Celestial Sword. Kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at i-channel ang mga ito sa Jasper Celestial Sword, tiwala siyang makakapatay siya ng powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage, lalo na ang Refined Saint Stage na master ng Refined Saint Sky Mansion na tanging ang Rising Saint Sky Mansion master ng Rising Sky Mansion. Entablado. Gamit ang Jasper Celestial Sword, kailangan lang ni Alvin na ipasok ang 20% ng kanyang True Origin para mapatay ang Intermediate Refined Saint Stage Marshal o Dao Cultivators. Upang maging mas tumpak, kailangan niyang gumamit ng 20% ng Sun True Origin. Sa nakalipas na ilang araw, pagkatapos niyang malagpasan ang huling hadlang sa stage ng Saint, ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay sumailalim sa isang nakakasira ng lupa na pagbabago. Ang mga benepisyo ng nakaraang kaliwanagan ni Elder Hal ay nagsimulang magpakita mismo. Una, ang kanyang True Origin ay nagbago sa Sun True Origin na mas malakas kaysa sa ordinaryong True Origin. Sa katunayan, ito ay maaaring mas mataas kaysa sa True Origin ng isang ordinaryong Marshal o Dao Cultivator. Sa kasalukuyan, madali niyang matatalo ang isang ordinaryong Pristine Saint Stage Marshal o Dao Cultivator sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang Sun True Origin. Kahit na nasa tuktok na sila ng Pristine Saint Stage, tiwala siyang matatalo niya sila nang hindi gumagamit ng Jasper Celestial Sword. Naturally, hindi pa rin niya matatalo ang isang early refined Saint Stage powerhouse nang hindi gumagamit ng Jasper Celestial Sword dahil nakalusot lang siya sa Saint Stage. Hindi pa rin siya pamilyar sa Sun True Origin sa kanyang katawan. Kapag naging pamilyar na siya sa Sun True Origin sa kanyang katawan, natural na magkakaroon siya ng kumpiyansa na talunin ang isang early refined Saint Stage powerhouse na walang Jasper Celestial Sword. Sa oras na iyon, ang mga mahihinang early refined Saint Stage Marshal at Dao Cultivators ay maaaring hindi maging katapat para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga pakinabang ay hindi limitado sa Sun True Origin lamang. Nasa kanya pa rin ang kanyang makapangyarihang pisikal na katawan, ang Strange Pupil, at ang Sovereign Heart Sword. Gayunpaman, dahil sa pag-usad ng Sovereign Heart Sword na natigil sa unang yugto, wala itong gaanong gamit laban sa Earth Rank Saint Grade Martial Tactics na nilinang ng mga powerhouse ng Saint Stage. May 1 taon pa ako. Hindi, I should say may 5 years pa ako. Kahit nabawasan ang oras na kailangan kong maglakbay sa Rising Sky Mansion, magkakaroon pa rin ako ng higit sa 4 na taon, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Bagamat nakatakdang maganap ang Rising Sky ranking battle sa loob ng 1 taon, si Alvin na nagmamay-ari ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay nagkaroon ng 5 taon sa 3 antas ng pagoda. Kumpiyansa siyang nangako kay Nathan dahil sa tingin niya ay marami pa siyang oras. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na maging pabaya kahit na mayroon siyang maraming oras. Anuman, ang kanyang kalaban ay ang Young Master pa rin ng isang 4th rate na puwersa. Siya ay tiyak na mas malakas kaysa sa ordinaryong Marshal at Dao Cultivator sa parehong antas kahit na hindi umaasa sa Saint Inscriptions o Dao Talismans. Halos sigurado si Alvin dito. 1659. Sa ngayon, hindi kailanman sumagi sa isip ni Alvin na ang mga kasinungalingan na sinabi niya kay Nathan, na nagsasabi na mayroon siyang kaibigan na pinaghihinalaan niyang nagmula sa isang quasi third-rated na puwersa, ay talagang hindi kathang-isip. Ito ay dahil ang Azure Cloud Mansion na pinamunuan ng kanyang ama ay isa sa mga quasi third-rated na puwersa sa lower province ng Dao Marshal Saint Land. Ang Azure Cloud Mansion ay mas malakas pa kaysa sa Rising Sky Mansion. Ang dalawa sa kanila ay nasa ganap na magkaibang antas. Siyempre, ito ay dahil din sa hindi pa alam ni Alvin na ang kanyang ama ay pinuno pa ng isang quasi third-rated na puwersa. Kung hindi, kailangan lang niyang sabihin sa kanyang ama. Isang hanay lamang ng mga salita mula sa kanyang ama ang ipawalang bisa ang kasal sa pagitan ni Nympha at ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion.
Matapos lisanin ni Alvin ang distrito ng Greenwave Han Mansion, isang nakakagulat na balita ang nakarating sa Greenwave Han Mansion mula sa Southern Ridge Yuan Mansion at nagulat ang lahat sa distrito. Ang Devil Seal Tablet, isa sa mga Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapon Rankings, ay talagang nagpakita sa mundong ito. Bukod doon, ito ay nasa kamay ng isang napipintong Saint Stage Martial Cultivator na tinatawag na Alvin. Kaagad, winalis ng pangalan ni Alvin ang buong Greenwave Han Mansion kasama ang Devil Seal Tablet, na naging pamilyar dito ang lahat sa distrito. Ang maalamat na Devil Seal Tablet ay talagang lumitaw. Tama. Lumitaw daw ito sa Southern Ridge Yuan Mansion, sa kamay ng isang napipintong Saint Stage daw cultivator. Sa tulong nitong Devil Seal Tablet, kaya niyang pumatay agad ng pristine Saint Stage Devil Cultivator. Isang nalalapit na Saint Stage na agad na pumatay sa isang pristine Saint Stage Devil Cultivator. Mukhang ang chismis na ito ay walang batayan. Ang Devil Seal Tablet na iyon ay talagang nagtataglay ng nakakagulat na lakas ng pagpigil laban sa isang Devil Cultivator. Kung maaari kong makuha ang aking mga kamay sa Devil Seal Tablet, kahit na ang isang refined Saint Stage Devil Cultivator ay hindi makakapantay sa akin. Paano makukuha ng isang taong malapit na Saint Stage ang Devil Seal Tablet? Kung alam ko kung nasaan siya, agad akong susugurin at papatayin siya para maaga ko ang Devil Seal Tablet na iyon. Managinip ka. Hindi mo pa oras na patayin siya. Ang mga katulad na pahayag ay nagngangalit sa distrito ng Greenwave Han Mansion. Ang sino mang nakakaalam tungkol sa kahulugan ng Devil Seal Tablet ay nangangati upang makuha ang kanilang mga kamay dito. Ang ilan sa kanila ay alam ang kanilang sariling mga limitasyon at nanood lamang sa paglilibang. Ang iba, sa kabilang banda, ay nag-overestimate sa kanilang sarili at patuloy na sumisigaw tungkol sa kung paano nila gustong hanapin si Alvin at agawin ang Devil Seal Tablet mula sa kanya. Kasabay nito, ang karamihan sa mga tao ay nagsimulang magbayad ng pansin sa napipintong Saint Stage Martial Cultivator na tinatawag na Alvin. Habang unti-unting kumakalat ang bawat balita mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, ang Greenwave Han Mansion ay binagsakan muli ng kaguluhan. Si Alvin ay isang batang henyo na martial cultivator na wala pang 40 taong gulang. Sa kanyang imminent Saint Stage cultivation base, nagawa niyang patayin ang pinakamalakas na tao sa Heaven Rankings ng Southern Ridge Yuan Mansion na nakagawa na ng tagumpay sa Saint Stage. Nang maglaon gamit ang mahiwagang paraan ng Devil Seal Tablet, nilinlang niya ang lahat at matagumpay na nakatakas sa eksena. Ano? Si Alvin ay wala pang 40 taong gulang. Wala pa siyang 40 taong gulang at nakuha na niya ang Devil Seal Tablet. At ang sarili niyang lakas ay talagang ganito kalakas. Kung iisipin na kaya niyang pumatay ng isang powerhouse ng Saint Stage gamit ang cultivation base ng isang nalalapit na Saint Stage. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa Southern Ridge Yuan Mansion's Heaven Rankings ay nakagawa pa lang ng breakthrough sa Saint Stage, naabot pa rin niya ang Saint Stage. Isang Saint Stage at isang non-Saint Stage ay magkaibang mundo. Ito ang ultimate rule sa Dao Martial Saint Land. Gayunpaman, kaya niyang pumatay ng isang Saint Stage powerhouse gamit ang kanyang imminent Saint Stage na nasa tuktok. Imposible. Sa tingin ko ay gumamit siya ng napakataas na uri ng Dao Talisman. Ang Dao Talisman na iyon ay maaaring nakipag-ugnayan sa kanyang true energy at bumuo ng isang sword technique na pumatay kay Donald. Iyon ay isang posibilidad din. Gayunpaman, siya ay mula sa ika-6 na narrate na Saint Nation mula sa Southern Ridge Yuan Mansion, kaya paano siya nakakuha ng ganoong mataas na grado na Dao Talisman? Huwag kalimutan na may dala pa siyang Devil Seal Tablet. Ang Devil Seal Tablet ay isang bagay na kahit na ang mga powerhouse na lumampas sa eminent Saint Stage ay inaasam. Sa patuloy na paglipas ng panahon, ang ilan sa mga bagay tungkol kay Alvin na naganap sa Southern Ridge Yuan Mansion ng Windfall Nation ay nahukay din. Kasabay nito, ang katanyagan ni Alvin ay kumalat sa lahat ng dako sa isang nakababahala na bilis. Sa Greenwave Han Mansion Estate, si Nathan, na nalaman ang tungkol sa mataong balita sa labas, ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkalito kahit na handa na siya sa pag-iisip.
Sa kabila ng paniniwala na niya kay Alvin bago ito, ang marinig ang balitang ito mula sa labas ng mundo ay nagbigay sa kanya ng ganap na kakaibang pakiramdam. Marahil ay talagang matutulungan niya ang ating Greenwave Han Mansion na dumaan sa mahirap na panahong ito, bulong ni Nathan sa sarili. Ngayong narinig na ni Nathan ang tungkol sa mataong balita sa labas, natural na para kay Nympha na kunin din ito. Pagkatapos niyang gawin, sobrang moody niya. Medyo matagal na rin simula noong umalis si Alvin. Dahil sa pag-alis niya, naging masama ang pakiramdam niya ngunit kamakailan lang, medyo gumaan ang loob niya. Ngayong muli niyang narinig ang tungkol sa kanyang balita, hindi niya maiwasang isipin muli ang kanyang kapatid na Alvin nang hindi sinasadya. Brother Alvin, kailangan mong bumalik para bisitahin ako bago ako ikasal. Kung hindi, baka hindi na ako magkita pa, bulong ni Nympha sa sarili habang lumuluha ang mga mata. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa kahihiyan ng Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion noon at alam niyang isa itong ganap na dandy, walang kabuluhan, mayaman na bata. Maliban sa tinatamasa ang kanyang malaswang pamumuhay, mayroon siyang napakalakas na pagnanasa. Kadalasan, gagamit siya ng house arrest para pigilan ang kanyang mga asawa sa pag-alis sa kanyang mansyon, lalo na sa pag-alis sa ari-arian ng Rising Sky Mansion. Sa makatuwid, kapag siya ay kasal, ang pag-alis ay maaaring hindi na posible para sa kanya. Kung hindi siya makakaalis, walang duda na nangangahulugan ito na hindi na niya makikita ang kanyang kapatid na Alvin. Sa ngayon, hindi alam ni Nympha na ang kanyang kapatid na Alvin ay nakapasok na sa distritong nakapalibot sa Rising Sky Mansion at malapit nang pumasok sa paligid. Bilang isang 4th rated na puwersa sa Dow Marshall St. Land, ang lakas ng Rising Sky Mansion ay mas mababa lamang sa ilang quasi 3rd rated na puwersa. Kahit na ang naturang puwersa ay hindi sinasadyang palawakin ang teritoryo nito, ang ika-5 rated na puwersa sa malaking distrito sa paligid nito ay automatikong magpapakita ng malaking halaga ng Saintstones bawat dekada upang pasayahin ito. Dahil dito, kasama ang Rising Sky Mansion bilang sentro, ang nakapaligid na kalawakan, kabilang ang malawak na lupain kung saan nakatayo ang 3 puwersa ng 5th rated, ay kilala bilang distrito ng Rising Sky Mansion. Siyempre, ang Greenwave Han Mansion ay hindi nasa ilalim ng Rising Sky Mansion District. Sa halip, ito ay nasa distrito ng isa pang 4th rated na puwersa. Gayunpaman, kahit na ipapakita ng Greenwave Han Mansion ang Saintstone sa mga puwersang pang-apat na may marka bawat dekada din, ang huli ay hindi magbibigay ng pakialam kung ang Greenwave Han Mansion ay nakaligtas o namatay. Hindi nito maaabot ang Greenwave Han Mansion. Kung ang Greenwave Han Mansion ay lilipulin o hindi, wala itong pakialam. Kung bumagsak ang Greenwave Han Mansion, automatikong babangon ang isa pang Greenwave Han Mansion. Sa makatotohanang mundong ito, ang malalakas ay namahala ng walang awa. Napatingin sa kabundukan sa harapan, si Alvin na lumilipad sa kalangitan na may lumilipad na espada sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumulong sa sarili, ang Rising Sky Mansion na distrito ay nasa harap. Pagkatapos ng bulubundukin ay ang Rising Sky Mansion na distrito. Ang Rising Sky Mansion na distrito ay katabi ng distrito ng 4th rated na puwersa kung saan naruroon ang Greenwave Han Mansion. Gayunpaman, ang distritong kinaroroonan ni Alvin ay kasalukuyang hindi kabilang sa Greenwave Han Mansion ngunit sa isa pang 5th rate na puwersa sa halip na kabilang sa distrito ng parehong 4th rated na puwersa bilang Greenwave Han Mansion. 1660. Ang Rising Sky Mansion. Matapos makapasok si Alvin sa Rising Sky Mansion District sa pamamagitan ng pagtapak sa lumilipad na espada upang mag-zoom sa kabundukan, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso kaagad. Dahil sa Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, wala man lang siyang magandang impression sa Rising Sky Mansion. Kung siya ay may sapat na lakas, siya ay nagmamadaling umakyat upang lipulin ang Rising Sky Mansion at lumikha ng isang nakakasira ng lupa na kaguluhan sa ngayon bago patayin ang Young Mansion Master sa harap ng lahat sa Rising Sky Mansion. Lakas. Og. Napakahina ng lakas ko sa lower province ng Dow Marshall St. Land, lalo pa sa upper province, napabuntong hininga si Alvin sa kanyang puso, pakiramdam na medyo walang magawa.
Sa kanyang cultivation base ngayon, kahit papalakasin niya ang kanyang Sun True Origin at gamitin ang kanyang Jasper Celestial Sword, makakapatay lang siya ng powerhouse na nasa tuktok ng Refined Saint stage sa pinakamaraming pagkakataon. Hindi siya makakasama sa isang Eminent Saint stage powerhouse kahit na ginamit niya ang kanyang Jasper Celestial Sword. Bilang isang 4th rated na puwersa, hindi lamang ang Rising Sky Mansion ay mayroong Eminent Saint stage na mga powerhouse, ngunit mayroon din silang mga powerhouse na lumampas na rin sa Eminent Saint stage. Sa ngayon, kahit na sumugod siya sa Rising Sky Mansion na itinaas ang Jasper Celestial Sword, malamang na mapatay siya bago niya nagawang sirain ang higit sa ilang tao. Matapos makapasok sa distrito ng Rising Sky Mansion at magtanong tungkol sa ilang impormasyon tungkol sa Rising Sky Rankings Battle, naghanap siya ng isang tahimik, desyerto at liblib na lambak at naghukay ng kuweba bago manatili doon. Siyempre, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ang inilagay niya doon. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda sa halip. Pagkatapos ng ilang katanungan, nalaman niya na bagamat opisyal na gaganapin ang Rising Sky Rankings makalipas ang isang taon, ang pinakapinag-uusap ang balita mula noong 6 na buwan sa Rising Sky Mansion District ay ang paksang ito. Ang Rising Sky Rankings ay ni-refresh tuwing 50 taon. Ang makapasok sa Rising Sky Rankings ay isa ring hindi maipaliwanag na malaking karangalan. Kapag nakapasok ka na sa Rising Sky Rankings, hindi mahalaga kung sino ka man bago ito, ang iyong pangalan ay automatikong kakalat sa bawat sulok ng Rising Sky Mansion District. Kahit na ang ilang dakilang puwersang may pang-4 na rating sa tabi ng Rising Sky Mansion ay malalaman din ang iyong pangalan. Sa makatuwid, ang Rising Sky Rankings ay isang outlet para sa sino man na maging malaki ito. Bukod pa riyan, kapag nakapasok ka sa Rising Sky Rankings at napatunayan mo ang iyong lakas, iimbitahan ka rin sa Rising Sky Mansion. Kung payag ka, makapasok ka sa Rising Sky Mansion at maging isang henyong disipulo doon. Higit pa rito, aalagaan ka ng Rising Sky Mansion at aakyat sa tuktok mula noon. Sa kasaysayan, 70% ng mga powerhouse na lumabas sa Rising Sky Mansion ay lahat ay nakalista sa Rising Sky Rankings dati. Ito ay eksaktong dahil dito na ang Rising Sky Rankings ay ang pinaka-divine ranking sa Rising Sky Mansion District. Kahit na may higit pa sa isang taon bago idaos ang Rising Sky Rankings Battle, isang mataong commotion na nagbabadya ng Rising Sky Rankings Battle ay sumiklab na sa distrito. Hindi ako makapaniwala na ang mga tao sa Rising Sky Mansion na distrito ay magbibigay ng malaking diin sa Rising Sky Rankings. Hindi nakakagulat na ang Rising Sky Mansion ay magtakda ng panuntunan na ang mga disipulo lamang na pumasok sa Rising Sky Rankings bago magkaroon ng pagkakataon na maging Rising Sky Mansion Master. Ang Rising Sky Rankings ay, walang duda, ang pinakamahusay na touchstone. Sa pamamagitan lamang ng matagumpay na pagpasa sa pagsusulit na itinakda ng touchstone na ito ay maituturing ang isa bilang isang kwalipikadong henyo. Napaisip si Alvin sa sarili. Sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, nakaupo si Alvin na naka-cross-legged sa hangin at nakapikit, ganap na nilulubog ang kanyang puso at isipan sa paglilinang. Kahit papaano, bumubulwak ang nakakasilaw na gintong kinang mula sa kanyang katawan. Sa patuloy na paglipas ng panahon, lalo itong tumitindi, na para bang napalitan ito ng maliwanag na araw na nakasabit sa ibabang langit. Ang dahilan kung bakit nagaganap ang gayong epekto ay ang pag-activate ni Alvin ng Sun True Origin sa kanyang katawan. Kapag nailabas na ang Sun True Origin, ipapakita nito ang ilan sa mga katangiang taglay lamang ng maliwanag na araw. Noong pinalalakas ni Alvin ang kanyang early pristine Saint Stage cultivation base at ang Sun True Origin sa kanyang katawan, nakuha rin ni Raymond ang balita tungkol kay Alvin sa malayong Azure Cloud Mansion. Ang Devil Seal Tablet. Matapos malaman na nakuha ng kanyang anak ang Devil Seal Tablet, maging si Raymond ay hindi napigil ang ipikit kaagad ang kanyang mga mata. Siya ay lubos na pamilyar sa Devil Seal Tablet. Ang dahilan kung bakit siya umalis at hindi na bumalik sa oras na iyon, kahit na sa lawak ng paghihiwalay sa kanyang asawa at anak mula pa noon. Ang lahat ng ito ay dahil sa Devil Seal Tablet na iyon, at ang makapangyarihang kaluluwa na nakatatak sa loob nito. Ang may-ari ng makapangyarihang kaluluwa ay isang lubhang nakakatakot na Devil Cultivator.
Siya ang gumawa kay Raymond kung sino siya ngayon. Gayunpaman, hindi nagpapasalamat si Raymond sa kanya ngunit galit lamang ang naramdaman sa halip dahil sinubukan niyang angkinan ang katawan ni Raymond. Kung hindi dahil sa sarili niyang matibay na determinasyon, matagal nang inagaw ng kabilang partido ang kanyang katawan. Kung ganoon, si Alvin din ang naging sanhi ng pagkalipol ng pangunahing kaluluwa ng Black Nether noon, hindi ba? Agad na lumiwanag ang mga mata ni Raymond. Hindi niya alam ang tungkol dito dati. Kahit na alam niya kung nasaan ang Devil Seal Tablet, dahil sa kadahilan ng isa rin siyang Devil Cultivator sa kanyang sarili, hindi siya nang ahas na madaling lumapit sa Devil Seal Tablet kung wala siyang 100% confidence. Sino ang nakakaalam kung susubukan ng Devil Seal Tablet na tatakan siya o hindi? Sa oras na iyon, malinaw na malinaw sa kanya kung gaano kalakas ang Black Nether na iyon na sinubukang agawin ang kanyang katawan. Isang fragment lamang ng natitirang kaluluwa ng Black Nether ang nakagawa sa kanya kung sino siya ngayon. Kung ang Black Nether na nakatakas ay hindi ang split soul kundi ang pangunahing kaluluwa sa oras na iyon, natatakot ako na ang aking kaluluwa ay malamang na nawasak niya noon. Ang aking katawan ay magiging kanya na rin. Sa sandaling naisip ito ni Raymond, itinuring niyang maswerte siya. Dahil ang pangunahing kaluluwa ng Black Nether ay tinatakan pa rin ng Devil Seal Tablet noon, nagawa niyang mabuhay ng napakaswerte at mabuhay upang makita ngayon. Ang pangunahing kaluluwa ng Black Nether ay nawasak at ang mga labi ng kaluluwa ay naapektuhan naman, na nagbigay daan sa kanya na ganap na agawin pabalik ang awtoridad ng kanyang katawan. That time, alam na niya na dapat may nangyari sa Devil Seal Tablet. Maaaring may humipo sa Devil Seal Tablet na activate ang enerhiya nito at napatay ng lubusan ang Black Nether na iyon bago pa siya nagawang salakayin ng pangunahing kaluluwa ng Black Nether. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na ang taong iyon ay magiging sariling anak niya, si Alvin. Ang lakas ng Black Nether na iyon ay ganap na hindi magagapi at ang pangunahing kaluluwa ay labis na malupit. Sa oras na iyon, naaalala ko pa rin kung sino ang nagawang harangin ang pangunahing kaluluwa ng Black Nether at gamitin ang Devil Seal Tablet para patayin ito. Hindi ako makapaniwala na magiging anak ko talaga ito. Napaisip si Raymond sa kanyang puso. Maaaring sabihin ng sino man na sino mang nakakuha ng Devil Seal Tablet ang nagligtas sa kanya. Kung hindi, maaaring nakikipaglaban pa rin siya para sa awtoridad sa kanyang katawan kasama ang nahati na kaluluwa ng Black Nether ngayon at hindi na siya makakabalik sa Cloud Continent para makasamang muli ang kanyang asawa at anak. Palagi niyang iniisip kung sino ang kanyang benefactor, ngunit hindi niya inaasahan na magiging sarili niyang anak. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ni Alvin ay medyo magulo ngayon. Sa sandaling maalala niya ang sitwasyon na kinakaharap ngayon ng kanyang anak na si Alvin, hindi mapigilan ni Raymond na sumimangot. Hindi nagtagal pagkatapos nito, natatakot ako na ang buong lower province ng Dao Marshall Saintland ay nais na hanapin siya at agawin ang Devil Seal Tablet mula sa kanya. Nang malaman niyang nakuha ng kanyang anak ang Devil Seal Tablet, alam din niya na siya ay tina-target ngayon ng lahat ng uri ng powerhouses. Kung ang kanyang anak ay maglakas loob na magpakita ng kanyang sarili, tiyak na siya ay target ng lahat. 1661. Bilang isang fourth-rated na puwersa sa Dao Marshall Saintland, ang lupain na sinakop ng Rising Sky Mansion Estate ay malawak, mas malaki kaysa sa Greenwave Han Mansion. Kung ang Greenwave Han Mansion Estate ay sinasabing parang isang maliit na bansa, kung gayon ang Rising Sky Mansion Estate ay parang isang napakalaking bansa. Nakaunat ito hanggang sa nakikita ng mga mata, ngunit ang mga tao ay nasa lahat ng dako, na ginagawang ang buong Rising Sky Mansion Estate ay mukhang yumayabong at maunlad. Sa tila masigla at umuunlad na Rising Sky Mansion na ito, naganap ang kaguluhan sa isang hindi mahalata na mansyon. Ang mansyon ay bahagyang sira-sira at natatakpan ng mga sapot ng gagamba, na para bang walang sino man ang nakarating dito sa mahabang panahon. Gayunpaman, kung bibigyan ng pansin ng isang tao, madaling makita na walang bakas ng mga sapot ng gagamba sa silangan ng mansyon, na para bang may sadyang nagbukas ng kalsada na dumiretso sa pintuan ng pangunahing silid-tulugan sa mansyon na ito. Nakatayo sa may pintuan ng pangunahing silid-tulugan na ito ang isang binata na mukhang Diyos ng pinto. Bahagyang nakayuko ang binatang ito at may pares ng malilikot na mata.
Sa isang sulyap lang, masasabi mong may masamang intensyon siya. Hindi. Hindi. No. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang isang walang magawang hiyaw mula sa pangunahing silid tulugan. Sa sigaw pa lang ay maririnig na ang babae. Maya-maya, biglang huminto sa pagsigaw ang babae na para bang hindi siya nag-e-exist. Nang mawala na ang boses ng babae, isa pang mahinang boses ang umalingaw-ngaw mula sa loob, tanggalin mo siya. Habang umalingaw-ngaw ang boses, nabigla ito sa binatilyong kuba. Agad na bumalik sa kanyang katinoan, binuksan niya ang pinto at pumasok sa pangunahing kwarto. Isang tuyong bangkay ang nakahandusay sa sahig ng pangunahing kwarto. Sa mas malapit na pansin, maaari pa ring makilala na ang katawan ay pag-aari ng isang babae. Nagbubuga pa ng init ang tuyong bangkay. Obviously, kamamatay lang niya kanina lang. Sa likod ng tuyong bangkay ay isang kama at isang malademonyong binata ang nakaupo na nakakross ang paa sa kama na may bumubulusok na itim na aura na may mga bakas ng madugong ambon na lumalabas sa kanyang katawan. Habang lumilipas ang panahon, hinihigop ng kanyang katawan ang aura na ito. Kasabay nito, makikita ng isang tao na ang mukhang demonyong lalaking ito ay kumikinang sa namumulang kalusugan, na para bang ang itim na aura na may mga pahiwatig ng madugong ambon ay ang kanyang tonic. Sa pagkakataong iyon, kasing bilis ng kidlat ang pagmulat ng mga mata ng binata at diretsyong tinitigan ang kuba na kakapasok lang. Young Mansion Master. Sa matinding titig ng mukhang demonyong binata, natakot ang kuba hanggang sa mamula siya. Nanginig ang kanyang katawan at bumagsak siya sa sahig. Pasensya na, Young Mansion Master. Hindi ko sinasadya. Nang makitang magkadikit ang mga kilay ng malademonyong binata, ang kuba ay nagmamadaling gumapang mula sa sahig. Habang ginagawa niya iyon, inabot niya ang isang kamay para lapitan ang tuyong bangkay. Pagkatapos niyang buhatin ito, dali-dali siyang umatras mula sa silid at isinara ang pinto ng silid sa likuran niya, na para bang ang demonyong binata ay isang kakila-kilabot na halimaw. Pagkaalis ng kuba, nabawasan ang pagkunot ng noo ng malademonyong binata at kasabay nito, maamulong siya sa sarili, kung makakakuha ako ng sapat na kabataang babae sa susunod na 10 buwan, makakagawa ako ng tagumpay sa Mastery Refined Saint Stage kahit man lang bago magsimula ang Rising Sky Rankings Battle sa tulong ng Devouring Dark Devils na mga babaeng ito. Posible para sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa tuktok ng Refined Saint Stage kapag nagsimula ang Rising Sky Rankings. Habang nangangarap ang binata, kumikinang ang kanyang mga mata tulad ng hanay ng mga bituin sa kalangitan sa gabi, kumikinang sa ningning. Sa loob ng 10 buwan, ang unang lugar sa Rising Sky Rankings ay nakatakdang maging akin, kay JC. Lalong kumislap ang mga mata ng mukhang demonyo. Ang mga salita na kanyang binigkas ay puno ng malaki, walang kapantay na pagtitiwala. JC Brawler. Ang mukhang demonyong binata na ito ay walang iba kundi ang anak ng kasalukuyang Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Kasabay nito, siya rin ang taong ikakasal kay Nympha sa loob ng 1 taon. Gayunpaman, mula sa sinabi niya, lumabas na talagang nilinang niya ang Devil Technique. Bukod pa riyan, ito ay ang napakabangis na Devouring Dark Devil Technique. Mayroong hindi mabilang na Devil Cultivator sa Dao Martial Saintland at hindi mabilang na Devil Cultivation Techniques din. Marahil ay walang nakarinig tungkol sa normal na ordinaryong Devil Technique noon, ngunit kapag nabanggit na ang Devouring Dark Devil Technique, wala sa mga martial at Dao cultivators na may pagkakahawig ng kaalaman ang makakahanap na banyaga ito. Kahit na ang Devouring Dark Devil Technique ay hindi malawak na kumalat, ito ay lumikha ng isang makapangyarihang Devil Cultivator dati at gumawa ng impyerno ng kaguluhan sa Dao Martial Saintland, kaya ang lahat ay nalaman tungkol dito. Maraming taon na ang nakalilipas, pagkatapos na linangin ng isang ordinaryong pinagkalooban ng Martial Cultivator ang Devouring Dark Devil Technique, ang kanyang lakas ay mabilis na napabuti at sa loob lamang ng ilang dosenang taon, nagawa niyang mag-transform mula sa isang Mortal Shedding Stage Martial Cultivator na nagmula-mula sa isang puwersang may rating na ika-9 tungo sa isang walang kapantay na powerhouse na maaaring paksain ang kanyang sariling lakas gamit ang kanyang sariling lakas. Nagulat ito sa buong lower province ng Dao Martial Saintland.
Kung ito ay tagumpay lamang sa huli, karapat-dapat siyang papuri mula sa lahat sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Gayunpaman, may nagturo na ito ay dahil nilinang niya ang devil cultivation technique na tinatawag na Devouring Dark Devil technique na nagbigay daan sa kanya na mag-level up sa maikling panahon. Kapag nalinang na ang Devouring Dark Devil technique, kailangan na kainin ng isang tao ang mahahalagang diwa at dugo ng mga kabataang babae paminsan-minsan. Kung hindi, ang isa ay lalamunan sa halip. Kung ang isang malaking bilang ng mga kabataang babae ay nagbibigay ng mahalagang asensya at dugo, ang Devil Cultivator na Nagel-inang ng Devouring Dark Devil technique ay mabilis na makakaangat sa kanyang cultivation base. Para sa isang Devil Cultivator, talagang walang magiging bottleneck sa kanyang landas sa paghabol sa Marshall Dao. Hanggat mayroon siyang sapat na mahahalagang diwa at dugo ng mga kabataang babae, ang kanyang cultivation base ay matataas sa isang katawa-tawa, hindi kapani-pani walang antas sa maikling panahon. Bukod dito, walang hadlang sa likas na talento ng isang tao. Mula nang malantad ang cultivation method ng Devouring Dark Devil technique, nagdulot ito ng kaguluhan sa lower province ng Dao Marshall Saint Land, na natakot sa hindi mabilang na Marshall at Dao cultivators, habang nagagalit sa maraming powerhouses. Kasama sa mga powerhouse na ito ang ilan sa mga kilalang powerhouse sa quasi-third rated na puwersa. Sa huli, ang mga kilalang powerhouse na ito mula sa quasi-third rated na puwersa at ilan sa mga reclusive powerhouse sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay tumayo sa publiko at sinubukang palibutan ang Devil Cultivator na sabay na nilinang ang Devouring Dark Devil technique. Gusto nila siyang salakayin at patayin ng magkasama. Ang labanang iyon ay isang kaguluhan at kadiliman. Maging ang araw at buwan ay tila malabo kung ihahambing dito. Ang mga kilalang powerhouse ng lower province ng Dao Marshall Saint Land na nagsanib puwersa sa wakas ay nagawang magtamaw ng matinding pinsala sa Devil Cultivator na iyon na nag-cultivate ng Devouring Dark Devil technique sa halaga ng pagkawala ng 3 tao, ngunit hindi siya nagawang patayin. Ito ay dahil ang isang pagtakas na sikretong taktika sa Devouring Dark Devil technique na dumating sa malaking halaga ay matagumpay na nailigtas ang kanyang buhay. Sa huli, ang Devil Cultivator na iyon na tumakas ay nawala ng walang bakas sa lower province ng Dao Marshall Saint Land at hindi na nagpakita noon pa man. Maraming tao ang nagsabi na maaaring pumunta siya sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Kahit na hindi na siya nagpahayag ng kanyang sarili, ang mga tao sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay naaalala na siya ngayon at ang Devouring Dark Devil technique na kanyang nilinang, isang teknik na hindi pa naririnig sa lower province ng Dao Marshall Saint Land bago ito. 1662. Mayroong maraming mga ordinaryong devil techniques na nilamon ang asensya ng dugo upang linangin, ngunit ang elevation na sumunod ay hindi kasing katawa-tawa. Higit pa rito, marami rin silang mga kinakailangan, tulad ng Profound Dark Devil technique na isang salita lang ang naiiba sa Devouring Dark Devil technique. Ang Profound Dark Devil technique ay isang malawakang ginagawang devil technique sa Dao Marshall Saint Land. Hanggat may intensyon ang Devil Cultivator sa Dao Marshall Saint Land, halos lahat sa kanila ay maaaring makuha ito kung gusto nila. Ang Profound Dark Devil technique ay karaniwang nililinang sa pamamagitan ng paglamon sa asensya ng dugo ng isang babaeng birhen, ngunit ang elevation ay hindi kasing katawa-tawa gaya ng Devouring Dark Devil technique. Bukod pa riyan, kahit hindi na birhen ang dalaga, wala nang silbi ang Devil Cultivator na kainin siya kahit gaano pa siya kabata. Ang Devouring Dark Devil technique ay isang kilalang devil technique sa upper province ng Dao Marshall Saint Land din, lalo na sa lower province. Ang dahilan kung bakit nakuha ni JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, ang Devouring Dark Devil technique ay ang hindi inaasahang pagkikita niya 3 taon na ang nakakaraan. Noon, hindi sinasadyang pumasok siya sa isang lugar at nakuha ang Devouring Dark Devil technique. Maliban doon, nakilala rin niya ang taong umalis sa Devouring Dark Devil technique, isang makapangyarihang Devil Cultivator noong panahong iyon. Marahil ay may ilang kaalaman ang ibang tao tungkol sa makapangyarihang Devil Cultivator na iyon, ngunit bilang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, alam na alam niya ang tungkol dito.
Ito ay dahil sa mga kilalang powerhouse mula sa quasi-third rated na puwersa na sumama sa pagpatay sa Devil Cultivator, isa sa kanila ay mula sa Rising Sky Mansion. Noong panahong iyon, ang Rising Sky Mansion ay hindi lamang isang fourth rated na puwersa kundi isang quasi-third rated na puwersa sa halip. Ang dahilan kung bakit maaaring maging third rated na puwersa ang Rising Sky Mansion ay dahil sa powerhouse na iyon. Sa kasamaang palad, sa labanang iyon, namatay ang Rising Sky Mansion powerhouse na iyon sa labanan. Simula noon, ang Rising Sky Mansion ay naging isang kilalang powerhouse sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Noong una, dahil sa paggalang sa sakripisyo ng Rising Sky Mansion powerhouse na iyon sa Dao Marshall Saint Land, walang sino man ang nagpahayag ng kahit ano kahit na alam ng maraming tao na ang Rising Sky Mansion ng powerhouse na ito ay hindi na kwalipikado na mailista bilang isang quasi-third rated na puwersa. Gayunpaman, habang patuloy na lumipas ang panahon, ilang henerasyon din ng mga tao ang napalitan. Ang sakripisyong ginawa ng Rising Sky Mansion powerhouse para sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay unti-unting naglaho. Hindi na maraming tao sa mga susunod na henerasyon ang nagbigay galang sa kanya. Ang mga kilalang powerhouse noong panahong iyon, na matatandang lalaki, ay isa-isa ring pumunta sa upper province ng Dao Marshall Saint Land. Ito rin ang naging dahilan upang ang Rising Sky Mansion na nagkaroon ng ilang henerasyon ng mga tao ay pinalitan at walang mga kilalang powerhouse na isinilang sa lower province ng Dao Marshall Saint Land na umindayog sa gitna ng rumaragasang bagyo. Sa wakas, isang araw, isang fourth-rated na puwersa na nagsilang ng isang kilalang powerhouse sa lower province ng Dao Marshall Saint Land ay pumasok sa Rising Sky Mansion, sinusubukang palitan ito bilang bagong quasi-third rated na puwersa. Nawala ang lahat ng powerhouse ng Rising Sky Mansion, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatugma sa powerhouse na iyon mula sa puwersang iyon. Kaagad, ang Rising Sky Mansion ay maaari lamang aminin ang kanilang pagkatalo at masunaring hayaan ang ilang pinakamahusay na mga ugat ng Saint Stone sa Dao Marshall Saint Land bago lumipat sa orihinal na estado ng puwersang iyon, hanggang ngayon. Ang bawat Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay may pangarap na mabawi ang kaluwalhatian ng Rising Sky Mansion noong nakaraan. Sa kasamaang palad, habang lumilipas ang mahabang taon, kahit na ang Rising Sky Mansion ay maaaring mapanatili ang posisyon nito ngayon, hindi pa ito nagsilang ng anumang kilalang powerhouse sa lower province ng Dao Marshall Saint Land mula noon, kaya hindi na ito maaaring maging isang quasi-third rated na puwersa muli. Habang kumikinang ang mga mata ni JC, bumulong siya sa malalim na boses, sa oras na maging Mansion Master ako ng Rising Sky Mansion, tiyak na gagawin ko itong pinakamakapangyarihang puwersa sa lower province ng Dao Marshall Saint Land. Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na sabihin iyon ay dahil umasa siya sa Devouring Dark Devil technique sa kanyang kamay. Sa Rising Sky Mansion, walang dadang bawal ang Devouring Dark Devil technique. Sa kanan, bilang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, pagkatapos makuha ni JC ang Devouring Dark Devil technique, dapat ay ibinigay niya ang Devil technique na ito sa Rising Sky Mansion para masira ito. Kung tutuusin, ang Samire sa Rising Sky Mansion ay ang may-ari nitong Rising Sky Mansion. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasakiman sa kapangyarihan ng Devouring Dark Devil technique, gumawa si JC ng desisyon at iningatan ito sa halip. Noong una, kahit na pinanatili niya ang Devouring Dark Devil technique, hindi niya nilinang ang lahat dahil hindi pa siya nakakapagpas siya. Ilang buwan lang ang nakalipas nang kumalat ang isang balita sa buong distrito ng Rising Sky Mansion na nagpasya sa kanya. Ang balitang iyon ay hindi gaanong mahalaga sa iba, at hindi lamang iyon, sa isang JC na hindi pa nakakakuha ng Devouring Dark Devil technique, hindi rin siya mag-iisip kahit na hindi siya nasisiyahan sa balita. Gayunpaman, dahil nakuha na ang Devouring Dark Devil technique, ang balitang ito ay tiyak na isang matinding dagok kay JC. Ang ating Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay dapat na makapasok sa nangungunang 3 sa Rising Sky Rankings at makakuha ng 3 pwesto. Sa tingin ko, ganoon din. Kung tutuusin, ang pinakamalakas na Marshall at Dao Cultivators na wala pang 50 taong gulang sa aming Rising Sky Mansion ay ang Flowery Monk at Solomon na iyon. Ang kanilang lakas ay mahirap paghiwalayin, ngunit pareho silang mas makapangyarihan kaysa sa Young Mansion Master na iyon ng Rising Sky Mansion.
Sumasang-ayon ako sa bahagi kung saan sinabi mo na ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay talagang hindi kasing lakas kumpara sa Flowery Monk at Solomon. Gayunpaman, hindi ako sang-ayon kapag sinabi mong maaari siyang kumuha ng ikatlong pwesto sa Rising Sky Rankings. Sa katunayan, kabilang sa mga powerhouse na wala pang 50 taong gulang sa aming Rising Sky Mansion na distrito, bukod sa Solomon, mayroon pa kaming isang taong makapangyarihang monk. Si Gulliver ang ibig mong sabihin. Oo, siya iyon. Sa katunayan, noong ang ating Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion ay nasa tuktok pa ng Eminent Saint Stage, ang lakas ni Gulliver ay mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa huli, nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Refined Saint Stage, kaya, sa opinyon ng lahat, siya ay higit na mas malakas kaysa sa isang stage na Refined Stage. Gayunpaman, kamakailan lang ay nakatanggap ako ng isang balita na nagsasabing si Gulliver ay nakagawa na rin ng isang pambihirang tagumpay. Nakagawa na si Gulliver ng isang pambihirang tagumpay. Kung ganoon, maaaring talagang banta niya si Young Mansion Master Brawler. Ang balitang ito rin ang dahilan kung bakit ganap na nagpasya si JC na linangin ang Devouring Dark Devil technique. Kahit na siya ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, dapat aminin na siya ay medyo malas. Ito ay dahil, sa parehong panahon, ang Rising Sky Mansion na distrito ay nagsilang ng dalawang powerhouse na may likas na talento na mas mataas kaysa sa kanya. Sila ay ang Flowery Monk at Solomon. Bago umabot sa edad na 4 na po ang tatlo, nadomina nila ang unang tatlong pwesto sa Heaven Rankings ng Rising Sky Mansion District. Ang posisyon sa pagitan ng Flowery Monk at Solomon ay napalitan ng maraming beses, ngunit ang una at pangalawang lugar ay nanatili pa rin sa kanila. Si JC ay makakakuha lamang ng ikatlong pwesto. Hindi niya kailanman naisip na mag-improve, ngunit ito ay ganap na hindi siya mapapantayan sa Flowery Monk at Solomon. Ilang beses na niyang hinamon ang mga ito ngunit nabigo siya sa paglipas ng panahon. Para naman kay Gulliver, kahit na malapit siya sa kanilang edad, hindi pa niya hinamon ang sinuman mula sa Heaven Rankings bago ang edad na 4 na po, kaya nanatili siyang hindi kilala. Makalipas lamang ang ilang taon nang si JC, ang Flowery Monk, at si Solomon ay umalis sa Heaven Rankings dahil sa kanilang edad na kahit papaano ay nagkaroon ng duel sina JC at Gulliver dahil sa isang sagupaan. Sa oras na iyon, pareho silang nasa tuktok ng Pristine Saint Stage at noong nakikipaglaban sila sa isa't isa. Tila dehado si JC habang tinalo ni Gulliver si JC sa isang makitid na margin. Maliban sa dalawang malalaking kalaban, ang Flowery Monk at Solomon, isang karagdagang malaking bundok sa anyo ni Gulliver ang lumitaw sa tuktok ng ulo ni JC. Hanggang sa nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Refined Saint Stage na tuluyang nawala si Gulliver. Gayunpaman, nang kumalat ang balita mula sa labas, muling lumitaw si Gulliver. Habang nagsasama-sama ang tatlong malalaking bundok na ito, idiniin siya ng mga ito hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Sa sandaling ito, naalala niya ang Devouring Dark Devil technique at ang kapangyarihan ng orihinal na may-ari ng technique. Mula noon, lumubog na siya sa putik at hindi na siya nakaahon. Sa huli, hindi pa rin niya napigilan ang tukso ng Devouring Dark Devil technique at nagpa siya na linangin ito. Siyempre, ang pagnanais na linangin ang Devouring Dark Devil technique ay mangangailangan ng sakripisyo ng napakaraming kabataang babae. Kaya naman, sa sandaling ito, siya at ang Alipir sa kanyang tabi, ang dating batang kubo ngayon, ay nagsimulang maglibot upang maghanap ng isang dalaga upang ito ay maaga ng mga ito para sa kanya upang linangin. Pagkatapos linangin ang Devouring Dark Devil technique, kapag nilalamon niya ang mahahalagang diwa at dugo ng dalaga, nararamdaman niya ang pagbabago sa kanyang cultivation base sa bawat sandali. Matapos matikman ang tamis, nagsimula itong mawala ng kontrol. Siyempre, dahil sa hindi mapagkakasunduang awayan sa pagitan ng Rising Sky Mansion at ng orihinal na may-ari ng Devouring Dark Devil technique, hindi siya nang ahas na ilantad ang katotohanan na nililinang niya ang pamamaraan. Ito ay dahil kapag nalantad ito, ang mga matandang geezer sa Rising Sky Mansion ay tiyak na hindi na siya papayag na magtagumpay sa posisyon ng Mansion Master ng Rising Sky Mansion. Maliban sa hindi pagpayag sa kanya na magtagumpay, baka tumalikod pa sila at patayin siya dahil sa paglilinang ng Devouring Dark Devil technique.
Pagkatapos ng lahat, sa ngayon, maaari siyang ituring na direktang disipulo ng orihinal na may-ari ng Devouring Dark Devil technique. Paano kaya maaaring pakawalan ng Rising Sky Mansion ang direktang disipulo ng kanilang kalaban? Kung aasa lang ako sa mga mapagkukunan ng Rising Sky Mansion, hindi ko alam kung makakagawa ba ako ng isang pambihirang tagumpay sa Intermediate Refined Saint Stage o hindi kapag ang Rising Sky Rankings Battle ay dumating sa loob ng 10 buwan. Kahit na kaya ko, mananalo lang ako laban kay Gulliver, at hindi pa rin ako makakapantay sa Flowery Monk na iyon, at Solomon mismo, at Solomon na nagpatuloy sa kanyang sarili, at Solomon. Sa paglilinang ng Devouring Dark Devil technique, makakagawa ako ng isang pambihirang tagumpay sa Mastery Refined Saint Stage 100%. Young Mansion Master, nilinis ko na, sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pinto. Bumalik na ang kuba. Basag. Nang umalis si JC sa kama na parang bugzo ng hangin, bumukas ang pinto at lumitaw siya sa harap ng kuba na iyon, na nagpasindek sa kanya. Sumunod ka sa akin para sa isang paglalakbay at bumalik lamang kapag ang Rising Sky Rankings Battle ay malapit nang magsimula, walang pakialam na utos ni JC. Young Mansion Master, nagpaplano ka bang lumabas para magtanim? Nagningning ang mga mata ng kuba. Ang kanyang puso ay nalulugod sa tuwa. Hindi niya maiwasang matuwa sa Young Mansion Master na bihirang lumabas para magtanim. Hindi na niya kailangang mag-alala na malantad siya sa pagkidnap sa napakaraming kabataang babae pabalik sa Rising Sky Mansion. Kung malantad ang katotohanan tungkol sa kanyang Young Mansion Master na naglilinang ng Devouring Dark Devil technique, maliban sa Young Mansion Master na malalagay sa problema, mahaharap din siya sa kamatayan bilang kasabwat. Oo. Walang pakialam na tumango si JC bago inilabas ang kuba upang magtanim. Sa totoo lang, pinag-isipan na ito ng mabuti ni JC bago siya nagpasya na lumabas para magtanim. Iyon ay dahil mas madali para sa kanya na makahanap ng mga dalagang dalaga. Ang target niya ngayon ay pasukin ang kanyang cultivation base sa tuktok ng Refined Saint Stage sa loob ng 10 buwan nang magsimula ang Rising Sky Rankings Battle. Noon, gusto na niyang umangat sa unang pwesto ng Rising Sky Rankings na may nakakahimok na puwersa. 1663. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa Rising Sky Mansion, bilang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion, narinig ni JC ang isang nakakagulat na balita na nagmula sa malayo. Ang balita ay nauugnay sa Devil Seal Tablet at Alvin. Ang Devil Seal Tablet. Isa sa 10 mahuhusay na Super Saint Weapon sa 10 Great Saint Weapons Rankings na siya ring tanging sandata na makakapidyo sa isang Devil Cultivator sa 10 mahuhusay na Super Saint Weapons. Bakit lumitaw ang Devil Seal Tablet na ito sa lower province ng Dao Martial Saint Land? Sumimangot si JC, medyo seryoso ang kanyang ekspresyon. Kung noon pa man, bago niya sinimulang linangin ang Devouring Dark Devil technique, ang kasakiman lamang ang mapupukaw sa kanyang puso kapag nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ng tableta. Wala nang ibang emosyon. Gayunpaman, sa ngayon, dahil nilinang niya ang Devouring Dark Devil technique, isa na siyang Devil Cultivator ngayon. Sa makatuwid, napuno siya ng isang pakiramdam ng takot na bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit na nakagawa na ako ng isang pambihirang tagumpay sa tuktok ng Refined Saint Stage, hindi pa rin ako makakapantay sa isang Early Pristine Saint Stage Martial Cultivator na nagtataglay ng Devil Seal Tablet. Bulong ni JC sa kanyang sarili habang ang kanyang mukha ay naging mas solemna. Ang batang kubo ay nakatayo sa likod ni JC at pagkatapos niyang marinig ang kanyang pag-ungol, nahulaan niya kung ano ang iniisip ni JC, kaya mabilis niya itong tiniyak. Young Mansion Master, ang Devil Seal Tablet ay nasa kamay ng isang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, kaya hindi pa rin ito magiging banta sa iyo. At isa pa, isa lang ang Devil Seal Tablet sa buong Dao Martial Saint Land. Ang taong may Devil Seal Tablet ay hindi mo naman kailangan na kaaway mo at hindi mo magiging kaaway. Nang marinig ang mga salita ng kuba, agad na nagliwanag ang mga mata ni JC. Tama. Tama ka. Pabayaan ang katotohanan na ang Devil Seal Tablet ay nasa kamay ng isang Saint Rudiment Stage Dao Cultivator ngayon, kahit na nasa kamay ito ng isang Pristine Saint Stage Dao Cultivator, hindi naman siya ang aking kaaway at maaaring hindi ako harapin.
Gaya nga ng kasabihan, blunt ang mga nababahala. Ngayong pinaalalahanan siya ng Kuba, si JC ay bumalik sa kanyang katinoan at bumuti ang kanyang kalooban. Gayunpaman, isipin na talagang makukuha niya ang isang super saint weapon tulad ng Devil Seal Tablet, napakaswerte ng Saint Rudiment Stage Daw Cultivator na tinatawag na Alvin. Mukhang naiingit ang Kuba habang iniisip ito. Paano kung mayroon siyang Devil Seal Tablet? Hindi nagtagal, malalaman ng buong Daw Marshal Saintland na nasa kamay niya ang Devil Seal Tablet at kailangan niyang itago o patayin. Kahit hindi siya patayin, magtatago siya at hindi madaling gumamit ng Devil Seal Tablet. Ngumuso si JC. Gayunpaman, may mga bakas ng pagkaasim sa kanyang tono. Sa ilang lawak, ang hindi inaasahang pagkikita ng Saint Rudiment Stage Daw Cultivator na iyon na tinatawag na Alvin ay nagdulot din ng inggit, at puot sa kanya. Sa ngayon, hinding-hindi maiisip ni JC, kahit sa kanyang panaginip, na si Alvin, ang may-ari ng Devil Seal Tablet na inaakala niyang hindi naman talaga magiging kaaway niya, ay pumunta na ngayon sa Rising Sky Mansion District para sa kanyang kapakanan at nagpasyang patayin siya sa isang iglap sa Rising Sky Rankings Battle makalipas ang 10 buwan. Nang si JC at ang kanyang allipeers ay marahas na naghahanap ng mga batang babae sa labas, partikular na ang mga birhen, si Alvin ay masigasig na naglilinang ng buong lakas din. Sa patuloy na paglipas ng panahon, ang Sun True Origin sa kanyang katawan ay nagsimula na ring maging matatag at sa wakas ay nakontrol na niya ito ng maayos sa pamamagitan lamang ng pag-iisip sa kanyang isipan. Gayunpaman, hindi tumigil si Alvin sa kanyang paglilinang dahil dito. Ipinagpatuloy niya ang paglinang at higit pang pinalakas ang kanyang cultivation base ng Early Pristine Saint Stage. Sa ngayon, ang target niya ay gumawa ng breakthrough sa Intermediate Pristine Saint Stage o maging sa Mastery Pristine Saint Stage bago magsimula ang Rising Sky Rankings Battle. Ang pagpatay kay JC, ang Young Mansion Master ng Rising Sky Mansion sa Rising Sky Rankings Battle, ang ipinangako niya sa ama ni Nympha, si Nathan, na siya ring Mansion Master ng Greenwave Han Mansion. Kakailanganin niyang gawin ito kahit anong mangyari, gaano man ito kahirap. Kung gagamitin ko ang Jasper Celestial Sword, sapat na para mapatay ko kaagad si JC gamit ang kasalukuyang cultivation base ko. Sa kasamaang palad, walang Saint Weapon o iba pang external na kapangyarihan ang pinapayagang gamitin sa Rising Sky Rankings Battle. Kung wala ang Jasper Celestial Sword, ang cultivation base ko ay kailangang itaas kung gusto kong manalo sa kanya hanggat maaari. Kahit papaano, isang obsession ang tumaas sa puso ni Alvin, isang obsession na itaas ang kanyang cultivation base ng mas mataas. Ang pagkahumaling ay maaaring masama o kapakipakinabang kung minsan. Sa pinakakaunti, para kay Alvin, ang pagkahumaling na ito ay naging kanyang puwersang nagtutulak, hindi para sa anumang iba pang dahilan, ngunit para kay Nympha na palagi niyang itinuturing na kanyang biolohikal na kapatid. Dapat niyang kumpletuhin ang pangako na ginawa niya kay Nathan dahil iyon ay pangako ng isang lalaki. Gaano man kahirap ang paglalakbay, kailangan pa rin niyang tapusin ito kahit kailangan niyang gumapang. Habang naghahanda si Alvin para sa Rising Sky Rankings Battle, hindi pa rin kumalma ang damdamin ni Raymond sa malayong Azure Cloud Mansion. Ang benefactor na ilang beses na niyang nahulaan ay siya pala talaga ang sariling anak. Maging si Raymond, na Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ay hindi maiwasang mabigla. Gayunpaman, nang maalala niya ang sitwasyon ngayon ng kanyang anak, muling napuno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Napakagatlabi niyang ipadala ang kanyang mga tauhan para hanapin si Alvin at ibalik siya sa Azure Cloud Mansion. Doon lang muling mapanatag ang kanyang puso. Gayunpaman, sa tuwing umuusbong ang kaisipang ito sa kanyang isipan, muling sumisilip sa kanyang mga mata ang figure ng matandang propeta. Ayon sa matandang propeta, hindi niya dapat pakialaman ang paglaki ng kanyang anak na si Alvin. Kapag nagawa niya ito, maaaring magdulot siya ng hindi inaasahang epekto sa kinabukasan ng kanyang anak. Taos-puso siyang naniwala sa matandang propeta mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya hindi siya kailanman nag-alinlangan sa kanyang mga salita, kasama na ang oras na ito. Kung hindi dahil sa katotohanang naalala niya ang tungkol sa matandang propeta at ang mga salita na sinabi niya kanina, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang hanapin ang kanyang anak.
Tiener, sana ay malampasan mo ito. Hinihintay ko pa rin na talunin mo si Diego, ang 5-clawed golden dragon ng Dragon Clan, para makapasok sa Saint Land ng Dragon Clan, ang Dragon Cleansing Pool. Bulong ni Raymond sa sarili. Habang umuungol siya, baka sa mga mata niya ang pagkabalisa. Sa mundong ito, hindi lamang nababahala ang mga ina sa kanilang mga anak, kundi pati na rin ang mga ama ay nababahala din. Dahil dito ay hindi binalak ni Raymond na sabihin ito sa kanyang asawang si Rosa. Alam niya na kapag nalaman ni Rosa ang tungkol dito, hindi na niya ito matatanggap dahil ang kanyang psikolohikal na pagtitiis ay mas malala kaysa sa kanya. Hindi rin niya sinabi kay Megan. Palihim niyang inutusan ang Asher Cloud Mansion Estate na harangan ang lahat ng balita tungkol sa Devil Seal Tablet at Alvin para pigilan sina Rosa at Megan na malaman ang tungkol dito. Ang ilang mga balita ay mas mabuting itago sa dilim. Ang kamangmangan ay kaligayahan sa kasong ito. Gayunpaman, ang katotohanan na ang Asher Cloud Mansion ay walang ginawa ay hindi nangangahulugan na ang Mountain Shade Black Market ay tatahimik din. Habang ang serye ng mga order ay ipinadala ng headquarters ng Mountain Shade Black Market, ang mga sangay nito sa iba't ibang distrito ng Dow Marshall Saint Land ay nagsimula na rin sa kanilang mga paglipat. Ang Mountain Shade Black Market ay walang ginawang pagsisikap sa paghahanap ng mga truck ni Alvin. Kung sinabi na ang dahilan kung bakit hinahanap noon ng Mountain Shade Black Market si Alvin ay dahil lamang sa katotohanan na si Alvin ay si Raymond, ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, kung gayon ang dahilan para hanapin siya ngayon ay dahil nasa kamay niya ang Devil Seal Tablet at ang huli ay desperado na makuha ito. 1664. Bagamat sadyang hinarang ng Mountain Shade Black Market ang balitang ito sa malawak na saklaw, malinaw pa rin itong nakarating sa Asher Cloud Mansion. Ano ang sinusubukang gawin ni Dugo? Seryoso ang ekspresyon ni Raymond habang ang malamig na kinang ay sumilay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nalaman din niya na bago pa man tumambad ang Devil Seal Tablet sa kamay ng kanyang anak ay tinutumbok na siya ni Leader Dugo mula sa Mountain Shade Black Market. Kilala talaga ni Dugo kung sino ang anak ko at may nakalagay pa na portrait niya. Saan niya talaga nakuha? Naguguluhan si Raymond tungkol dito. Gayunpaman, nang biglang tumunog ang isang bumbilya sa kanyang isipan, madali niyang mahulaan na malamang na ito ay may kinalaman sa angkan ng dragon. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit siya huling pumunta sa Dragon Clan ay dahil sa kanyang anak. Mayroon pa silang portrait ng anak ko. Mukhang si Diego, yung 5-clawed golden dragon mula sa Dragon Clan, na humihila ng mga string. Hindi nagtagal, nilock ni Raymond ang kanyang target. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang target, magkadikit ng mahigpit ang kanyang mga kilay. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-unscrupulous si Diego. Nagawa na niya ang 5 taong pangakong iyon sa kanyang anak na si Alvin, ngunit naglakas loob pa rin siyang bumangon sa anumang kalokohan. Gayunpaman, kahit na sigurado siya na si Diego ang hindi maganda, wala siyang anumang ebidensya. Kaya naman, sa kabila ng kanyang galit, hindi siya lumapit sa Dragon Clan para makaganti kay Diego. May libu-libong dahilan si Diego, na sinasabing wala siyang kinalaman sa bagay na ito. Matapos malaman na ang Mountain Shade Black Market ay naglunsad ng isang walang pidyaw na paggalaw, si Raymond ay mas nag-alala sa kaligtasan ng kanyang sariling anak at naging mas hindi mapakali. Gayunpaman, habang inaalala niya ang mahigpit na mga salita ng matandang propeta noong nakaraan, nakagat pa rin niya ang kanyang dila. Siyempre, hindi alam ni Alvin ang tungkol sa mga alalahanin ni Raymond. Hindi niya alam na ang kanyang ama ay ang Mansion Master ng Asher Cloud Mansion, ang kilalang quasi third-rated na puwersa sa lower province ng Dow Marshall Saint Land. Kasabay nito, narinig ni Irish, na pumasok sa distrito ng Greenwavehan Mansion kamakailan, ang tungkol sa mataong balita at hindi maiwasang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Alvin. Sana mapalad ang mabubuting lalaki tulad ni Kuya Darfield. Nasaan ka na ba talaga, Kuya Darfield? Gayunpaman, pagkatapos makarating sa distrito ng Greenwavehan Mansion, hindi nagmamadaling umalis si Irish. Makalipas ang 1 buwan, pumunta siya sa Greenwave City at nagtanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Nympha. Kahit na hindi pa niya nakilala si Nympha ng harapan, narinig niya ang kanyang pangalan ng higit sa 1 beses mula sa kanyang Kuya Darfield.
Higit pa rito, halos alam niya kung anong uri ng tao si Nympha. Sa mga mata ng kanyang kuya Darfield, si Nympha ay hindi kilalang pinanggalingan at nagtataglay ng isang misteryosong pagkakakilanlan. Narinig ni Irish si Alvin na nagsasalita tungkol kay Nympha. Sa kabilang banda, narinig din ni Nympha ang kanyang kapatid na Alvin na binanggit din si Irish. Dahil dito, bagamat hindi pa sila nagkikita ng maayos, matagal na nilang alam ang pagkakaroon ng isa't isa. Dahil dito nang ipahayag ni Irish ang kanyang pagkakakilanlan at humiling sa isang tao na ipaalam kay Nympha, mabilis na nagpadala si Nympha ng isang tao upang imbitahan siya sa Greenwaven Mansion, ang kanyang mansyon. Ikaw si Sister Irish. Lagi kong naririnig na binabanggit ka ni Brother Alvin. Sa harap ni Irish, si Nympha ay napakadamdamin. Nympha, madalas nang marinig si Kuya Darfield na nagsasalita tungkol sa iyo. Ngumiti si Irish bilang tugon, ngunit mabilis na binanggit ang pangunahing paksa habang nagtanong siya, Nympha, hinanap ka na ng iyong kapatid na Alvin, hindi ba? Nandito si Brother Alvin para hanapin si Sister Megan, na pabuntong hininga si Nympha, gayunpaman, may nag-alis sa kanya kanina. Para naman kay Brother Alvin, nanatili siya sa aming Greenwaven Mansion sa loob ng isang buwan at umalis na siya. Naniniwala ako na babalik siya para bisitahin ako bago iyon. Siguradong darating siya. Sa huli, si Nympha ay halos bumulong-bulong sa sarili. Naiwan siya. Matapos malaman na si Alvin ay dumating sa Greenwaven Mansion, nagliwanag ang mga mata ni Irish ngunit nang malaman na siya ay nanatili lamang doon ng isang buwan bago umalis, muling nadurog ang kanyang puso. Hindi na niya makikitang muli ang Kuya Darfield niya. Sa pagtingin kay Nympha, kumikinang ng husto ang mga mata ni Irish habang nagtatanong siya ng hindi nagpapatalo, Nympha, binanggit ba ni Kuya Darfield kung saan siya pupunta? Hindi niya ginawa. Si Nympha ay ngumiti ng pilit. Nang marinig ito, labis na nadismaya si Irish. Gayunpaman, ang mga pahiwatig tungkol sa landas ni Alvin ay ganap ding naputol doon. Bigla na lang, hindi alam ni Irish kung saan siya dapat tumungo. Pakiramdam niya ay wala siyang mapupuntahan. Sa imbitasyon ni Nympha, pansamantalang nanatili si Irish sa kanyang mansyon sa Greenwaven Mansion Estate. Ang balita tungkol sa kung paano dumating ang isa pang tagalaba sa mansyon ni Nympha pagkatapos ng ilang buwan ay nakarating muli kay Alejandro, ang Supreme Elder ng Greenwaven Mansion. Gayunpaman, dahil si Irish ay isang babae, wala siyang pakialam. Ang oras ay dumaloy na parang agos ng tubig, tahimik na dumadaloy sa mga daliri. Sa distrito ng Rising Sky Mansion, ang trend ng talakayan tungkol sa Rising Sky Mansion ay umabot na rin sa pinakamataas nito habang lumilipas ang panahon. Hindi nagtagal, buwan na bago naganap ang Rising Sky Rankings Battle. Sa buong distrito ng Rising Sky Mansion, pinag-uusapan ng mga tao sa lahat ng dako ang Rising Sky Mansion. Ang pinakamainit na paksa sa distrito ng Rising Sky Mansion ay walang alinlangan ang Rising Sky Rankings. Ang isang buwan ay hindi mahaba o maikli. Sa isang buwang ito, ang venue kung saan gaganapin ang Rising Sky Rankings Battle ay isang malawak na kanya na tinatawag na Nimble Valley na isang masigla at mataong lugar. Ang Rising Sky Rankings Battle ay isang magandang okasyon sa Rising Sky Mansion District. May isang buwan pa bago ito opisyal na magsimula, ngunit isang grupo ng mga tao ang nakarating na, naghihintay na magsimula ang Rising Sky Rankings Battle. Sa panahong ito, maraming henyong martial at Dao cultivators na umaakma sa mga kinakailangan na nagmula rin sa buong Rising Sky Mansion District. Sa malawak na Nimble Valley, makikita sa lahat ng dako ang martial at Dao cultivators, nakaupo na nakakross ang paa at naglilinang. Ang ilan ay nakaupo pa sa hangin na nakakross ang paa upang magtanim habang ang True Origin ay makikitang umiikot sa kanilang katawan. Ang mga powerhouse ng Saint Stage ay tila hindi mahalaga doon. Dahil may 3 araw na lang bago magsimula ang Rising Sky Rankings Battle, may sumigaw ng malakas at agad na nakakuha ng atensyon ng maraming tao, narito na ang mga tao mula sa Rising Sky Mansion. Nang iangat ng mga tao ang kanilang mga ulo upang tingnan, nakita nila ang isang grupo ng mga tao na may kakaibang tindig.
Sa patnubay ng isang sinaunang, matandang lalaki, pumasok sila sa Nimble Valley at sa pilitang inookupahan ang napakagandang dulo ng Nimble Valley, na pinilit na umalis ang Marshall at Dow cultivators na orihinal na nagtatanim doon. Sa distrito ng Rising Sky Mansion, ang Rising Sky Mansion ay ang ganap na napakalaki. Walang sino man ang nang-ahas na pumili ng anumang problema sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.